Ano ang pagkakaiba ng pre-selling saka RFO? Hello po, Cindy Hapil, Division Manager ng Dreamhouse Realty. Sa mga nagtatanong po sa aking comment section, gagawa po ako ng mga short video na ganito para masagot yung tanong, as well as para po sa mga buyer natin na may mga ganito din kaparehong katanungan. So, pre-selling po is ang location niyan kapag nag-tripping ka is wala pang mga nakatayong bahay. Babayaran mo siya ng stretch, halimbawa 24 months, 18 months, itanong mo na po agad yan sa ahente. Kung maghahanap ka po ng bahay, isabi mo na po agad yung preferred ninyo, lalo kung may budget naman po for down payment. Isabi mo na po, Ma'am Cindy, ang hanap ko po is RFO, may savings na din naman po kami para sa down payment. Baka may maisusuggest ka po, halimbawa around Dasma, 13, ayan po. Pag mga RFO, ang RFO po mga limited units, unti lang po ang may project na mga RFO na. So hanapin siya. Pero pag pre-selling, hindi nagmamadali, may allotted budget lang na pang monthly, tapos ang pre-selling po is sagad 24 months, 18 months, kapag nag-tripping ka, wala pang bahay sa location. Itanong mo directly diyan sa kausap mong agent na ano ang status nito, kailan ang turnover, or kailan ang filing sa pag-ibig, kailan ang pagpasok sa bank financing, para malaman mo na pre-selling. Malaman mo na ang timeline ni developer. Para mabilis po ang pag-uusap, sabi mo po sa kausap mong agent na ang hanap ko po ay RFO, around Gentry, around Dasma, around Imus, ganyan po. And pag RFO po, madalas po may budget na po ang mga buyer na pwede nang bayaran ng equity. Kasi once na bayaran ng equity at ready na yung bahay, papasok na po sa financing yan. Kung pag-ibig, kung sa bank financing, ganyan po siya. Ang pre-selling po, kaya nga nakalagay po, pre-selling. Ongoing construction. Kahit magbayad ka po ng isang bagsak ng equity, aantayin mo po ang timeline kung kailan talaga sila matatapos ng construction at kailan ang timeline nila na ipasok sa financing. Kasi si Pag-ibig po, dapat po may makikita muna siyang bahay na nakatayo bago mag-start ang processing. Pag RFO naman po is ready for occupancy pero hindi naman po agad malilipatan. Ang term lang na ginagamit is RFO, ready for occupancy, bayaran po agad ang down payment para kung ready na ang bahay at inaantay ka na ng bahay, mai-process po agad yan sa financing kung Pag-ibig man o bank. Yan po ang dalawang pagkakaiba. Pag RFO po, itanong mo sa agent, pwede na bang makita yung kung allowed na ba. Halimbawa, available na yung bahay sa community, baka pwedeng mapuntahan diretso yung available na lote or na block and lot. Since available naman na, itanong mo po sa coordinator. Baka maipakita naman sa mapa para mapuntahan nyo yung block and lot. Kasi ang bahay, mostly pag mga ganyan, may percentage ng constructed na yung bahay. Basta mga RFO. Madalas niyan, reopen po yan. Paunahan po pag RFO dahil hindi po ganun kadami ang mga ready for occupancy mga bahay. Pag may budget ka at nagustuhan mo yung location, mag-decide na po after tripping kasi madami po naghahanap ng RFO. So yan po ang pagkakaiba ng pre-selling at ng RFO. Kung yan ang hinahanap mo, may mga pwede akong mai-suggest sa'yo. Isabi mo lang sa akin yung location, anywhere in Cavite. Pag RFO naman na no down payment, soon to rise na po ang ating Pagsibol Village sa Naik Cavite, Pagsibol Village sa Bulacan, Pagsibol Village sa Teresa. Yan po ay mga semi-RFO, semi-pre-selling. Ibig sabihin, naglaland development na ngayon, nag-construct na, soon selling na kami. So ang status niyan this year, timeline is maipasok sa Pag-ibig. So, hindi ka na mag-aantay ng 24 months, 2 years, and mga walang down payment. Again, ito po Cindy Hapil, directly PM me po sa mga iba pang katanungan para masagot ko po agad. Tawagan po ako sa Messenger. Thank you po.